po ba kasi si Senator Bato? Baka kasi po nawala po siya. So hindi naman pwedeng tumambay lamang po yung security nang wala po siya. Siguro po pagka siya yung nagpakita po, hindi naman po yan magiging problema. Kung hawak nila ng warrant of arrest na issued by local court, yan, pwede ako magparisto. Pero kung hawak na ng warrant of arrest ay galing sa ICC, hindi ako magparisto. Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Senator Bato de la Rosa nagulat sa ginawa ng Interpol at PNP. Napag-alaman na kasalukuyang nagkakanlong sa Davao City si Senator de la Rosa. Buo ang loob at desidido na di umano ang desisyon ni Senator Bato de la Rosa na hindi siya susuko sa ICC or International Criminal Court kaya meron itong arrest warrant hinggil sa kasong crime against humanity kasama ang former president na si PRRD na kasalukuyang nasa detention cell ng The Hague, Netherlands. Ayon kay Senator Bato ay susuko lamang siya kung ang arrest order ay galing sa korte ng bansa, hindi sa dayuhang bansa. Pinangakuan naman ni Senate President Chis Escudero na handa siyang kupkupin ang senador kung sakaling hihingi ito ng tulong sa Senado upang hindi maaresto kung ito'y nasa loob ng Senado. Subalit ayon kay Escudero ay ang immunity ng proteksyon ng Senado ay hindi permanent dahil kailangan pa rin harapin ng akusadong senador ang mga kaso nito sa korte. At ayon naman sa mga eksperto ay hindi maaaring gawin ng Senado na ikubli ang isang senador na nahaharap sa highest offense tulad ng crime against humanity. Samantala, Malacanang nananawagan kay Senator Bato de la Rosa na lumabas na at harapin ang mga kaso na kinakaharap nito. Ayon kay Attorney Claire Castro, Philippine Communications Office spokesperson, ay hindi nila mahagilap ang senador sa ngayon. Kung kaya nagpasya ang PNP na alisin ang security detail na nagsisilbing security kay Senator Bato de la Rosa. Sa kaugnay na balita ay maaaring aprubahan ng ICC or International Criminal Court ang interim release kay former President Rodrigo Duterte kung magkakasundo ang gobyerno at ICC hinggil sa mga panuntunan nila. Yusek, this question is on the subject of interim release for former President Duterte. Isa raw po sa mga kondisyon for granting such a motion, according to the ICC spokesperson, is that for the country, in this case the Philippines, will accept this release and agree to certain guidelines and conditions to be set by the court. Is the Philippines going to accept the former president's interim release and commit to comply with the guidelines to be set by the ICC? With that, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former President Duterte is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Mahirap po kasi na sasabihin natin, although that's hypothetical, sasabihin natin na makikipag-cooperate tayo sa ICC pagdating po sa interim release, dahil lahat po ng issue dyan mabubuksan. Mabubuksan din po kung magkakaroon ng freeze order sa kanyang mga assets. Gugustuhin po ba din ng pamilya Duterte na makipag-cooperate tayo sa ICC para lahat ng kanilang assets, nakatago man o hindi nakatago, ay makikipagtulungan tayo sa ICC para mahagilap lahat ng kanilang assets. Which means it's a sword that cuts both ways, if I understand what you're saying. So, it's a no-go. Ibig sabihin po, ang interim release as far as the Philippine government is concerned. Though it's hypothetical, but as we speak now, we do not recognize the jurisdiction of the ICC over the Philippines. So, that's it. Thank you. Follow-up. Follow-up question, Eden Santos. Good morning po, Yusek. Ano po yung reaction natin dun sa ulat na mismo ngang Marcos administration po ang nagbigay ng mga ebidensya sa ICC regarding po dun sa crimes against humanity kay FPRRD? Mismong administrasyon ng The Marcos, yun po ang bangkit dun sa parang the two families are being at war na sinasabi ng ICC officer. But originally first they are at peace. So nabanggit nila doon na
Marcos ang nagbigay ng mga evidence at willing na raw pong makipag-cooperate or prepared to cooperate ang Pangulong Marcos. Mas gugustuhin po natin kung mas kompleto po ang detalye ng inyo pong tinatanong. Sino, kung meron man, sa pamilya Marcos ang nagbigay ng mga dokumento. Dahil wala po tayong alam na nakipag-cooperate mismo ang pamilya Marcos para sa ICC. Mas maganda po kung madidetalye po yan para po mas maganda po ang ating maging tugon. Regarding dun sa ano po ni Ivan, kahit po ba ang mga Pilipino ay gustong pauwiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang gobyerno po ba natin, kahit man lang sa humanitarian aspect ng ating gobyerno, hindi po tatanggapin ng Marcos administration yung binabanggit na interim release sakali po? Ibabalik ko ang tanong. Tanungin natin doon sa mga nagsususog patungkol dyan. Tatanggapin na ba dapat ng Pilipinas ang jurisdiction ng ICC? Ipapa-withdraw na ba nila ang kanilang mga petition na sinampas sa Supreme Court na patungkol sa dapat hindi tayo makapag-cooperate sa ICC? Tatanggapin din po ba nila na lahat ng utos ng ICC ay ating ire-recognize, pati yung pag-freeze ng kanilang mga assets? So lahat po yan, dapat ibalik po natin ang tanong. So hindi po ba pwedeng gawin ng gobyerno na tanggapin lang dahil doon sa kasama sa binabanggit po ng ICC na kapag binigyan ng interim release ang government ng Pilipinas ang tatanggap or ang Pilipinas doon sa point lang na gano'n. So kailangan balikan po from the start na tayo ay umatras or umalis as ICC member. Hindi po tayo basta-basta maaaring mag-initiate na anumang aksyon. Dapat manggagaling yan sa pamilya Duterte. Dahil sila po ang may mga kaso na isinampas sa Supreme Court. Magiging conflict po yun sa kanilang mga opinion, sa kanilang mga paniniwala na ang ICC ay walang jurisdiction sa Pilipinas. So hindi po tayo makakakilos patungkol dyan. So personally po, hindi naman ayaw naman ng Pangulo na hindi makabalik ng Pilipinas ang dating Pangulo. Wala po ako masasabi patungkol dyan. Thank you po. Next question, Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. Ibang topic naman po. Sa isang interview ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong, may binabanggit po siya patungkol sa issue sa GAA 2025. May binanggit po siya na iilang tao lang daw yung nag-usap para baguhin yung NEP and stating na obviously ginawang election fund daw po ang GAA 2025. Any reaction po? Magiging witness po ba siya sa mga kasong isinampa? Ginagalan po natin ang pananaw ni Mayor Magalong, pero mas maganda po sana kung magsasalita po siya ay nandiyan na, nakahain na po ang mga ebidensya na ito ay nagamit sa election fund. Unang-una po, tinawagan po natin ng DSWD na nakipag-ugnayan po tayo para malaman natin kung may katotohanan ang mga sinasabi ni Mayor Magalong. Tanong po natin na mga politiko lamang ba ang pwedeng mag-refer sa DSWD kung may naistulungan? Ang sabi po nila, anybody, kahit sino, ay pwedeng humingi ng tulong sa DSWD. So hindi po ibig sabihin nito na politiko lamang ang gumagamit ng pondo. Kahit po sino, kahit po yung mga hindi incumbent pero tumatakbo, pero kung meron po silang valid na kahilingan at mabe-vet ito ng DSWD, pwede silang gumawa ng letter referral. Ito po ay tutulungan ayon sa DSWD. So wag po natin sanang isipin na politiko lamang po ang pwedeng humingi sa DSWD. Ayon din po sa DSWD, ang pera po na ibinibigay pang ayuda ay nanggagaling mismo sa DSWD. At kung meron man pong ibinibigay na tulong ang bawat politiko, galing po yun sa kanilang sariling pondo. Nais po natin kay Mayor Magalong, ibigay po ang mga ebidensya. Bigyan niya na rin po kami dito sa PCO para malaman natin kung may katotohanan ba ang bintang na ito. Mahirap po kasi na ang bintang po pangkalahatan,
pero hindi naman po na ibibigay ang pinakadetalye. Kasi makakasira po ito sa imahe ng gobyerno, sa pamahalaan. Makasisira din po ito sa lahat ng mga politiko na ang karamihan naman po ay inosente. So kung meron pong ebidensya, ito naman po ay may kaso na patungkol po sa GAA at sa enrolled bill. Magbigay na lang po siya ng ebidensya doon para kung meron pong issue ay mas maliwanag. Pero kung maibibigay niya po sa amin, sa PCO, kahit po sa akin, mas maganda po kung mababasa ko lahat ng mga ebidensya niya. At ito po ay ating paiimbestigahan. And follow-up lang po, binabanggit niya rin na parang nagkaroon na daw po siya ng death threats because doon sa mga binabanggit niyang may corruption. Okay, kung meron pong death threat sa kanya, hindi po natin alam kung saan to galing. Kung mapapatunayan din po niya na ito ay galing sa kanyang di umanong pag-expose dito sa election fund patungkol sa GAA, mas maganda po, dati naman din po siya na naging parte ng PNP. Magaling naman po siya mag-imbestiga. Bigay lamang po niya ang lahat ng ebidensya at tayo'y tutulong kung totoong may death threats. Next question, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, iba na ulit tayo ng topic. Nag-declare na ang pag-asa ng dry season. Nag-declare na sila. Any directive coming from the Office of the President, especially sa Agriculture Department, lalo na baka magkaroon ng epekto sa ating mga agricultural products saka livestock, as well as doon sa Department of Energy to ensure a steady supply of electricity. Opo, may mga programa po. Nabanggit ko na po noong nakaraan na press briefing patungkol po dyan kung ano po yung mga programa ng DA. At pati po yung DOH. Meron po dyan, pati po sa heat index, pati sa dry season, po paano bibili ng mga bigas. Ibibigay ko po muli sa inyo mga detalye kapag ka po nakuha ko na po mismo yung papel at ibibigay po namin sa inyo. Next question, Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, on another topic. Reacting to the scheduled meeting of the President with the U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth, the spokesperson of the Chinese Foreign Ministry said, and I quote, "Any defense or security cooperation between the Philippines and other countries should not target any third party or harm their interest, still less threaten regional peace and or escalate tensions in the region. Facts have repeatedly proven that nothing good could come out of opening the door to a predator. Those who willingly serve as chess pieces will be deserted in the end. Our message to some in the Philippines, stop serving as other countries' mouthpiece and no more stunt for personal political agenda." Well, if China really believes and concerned about peace and stability in the region, they should abide by the international law. They should also respect the sovereignty of each country. We are not. The Philippines is no one's chess piece. We are an independent country. So kung ano man po ang ating gagawin, kung ano man po ang ating magiging proyekto patungkol sa ating military operations, ito po naman ay nasa atin na po. Wala pong pwedeng makialam dito. Tayo po ay independent at walang dapat manghimasok sa anuman po na desisyon ng ating pamahalaan. Thank you. Next question, Gilbert Perdes, DWIC. Morning po, Yusek. Pumalo daw po sa 5.8 billion ang nawala po sa mga financial institutions na pinangangasiwaan po ng BSP na mula daw po sa mga cyber attacks noong nakarang taon. Nagkaroon daw po ng pagtaas na 2.6% kumpara sa 5.6 billion pesos na nawala naman noong 2023. Ano pong ginagawang hakbang ng pamahalaan para ma-counter yung mga gantong problema, para maprotektahan po yung ating mga financial institutions? Actually po, nakausap po natin ang pamunuan ng BSP at magbibigay po sila ng official statement patungkol po dito. Pero in line with that, atin po ding hinihikayat na magkaroon din po ang mga bangko, mabago ang kanilang mga internal policies patungkol po dito. At tayo din po ay magkakaroon ng mga infomercials at mga dissemination ng information or information dissemination patungkol po sa paano maiiwasan ng taong bayan ang ma-scam. So, kasi po, nag-i-evolve po talaga ang paggawa ng krimen.
So kailangan din po ang mga proyekto natin, yung ating mga panuntunan dito ay dapat nag-upgrade din po. So yun po, pansamantala, yan pa lang po ang ating masasabi at hingi po natin ang pinaka-official statement po dito ng BSP. Thank you po. Next question, Let Narciso, DZRH. Good morning, Yusek. Nasa balita po na ang BCDA at Manila International Airport Authority ay pumirma sa lease agreement at nakapaloob dito ang 3-year option period to decide whether to purchase the 61-hectare na iya Terminal 3 property. May basbas po ba ng Pangulo yung pagbebenta ng property? Meron pa naman pong 3 years po tayo para mag-decide kung kailangan maibenta to o hindi. So as of the moment, wala pa pong pinag-uusapan patungkol dyan. Pero aware naman po tayo dun sa concerns about privatization, including po yung possibility ng prioritizing yung profit over public interest. Na-consider po ito dun sa planong yon. Kasama po kasi yan sa isang MOA at sa batas din po. Pero sabi nga po natin, hindi pa po napag-uusapan po talaga kung bibili ba o ibibenta itong nasabing property. Raquel Bayan, Radyo Pilipinas. Good morning po, Yusek. The National Bureau of Investigation is planning to coordinate with the Interpol when it comes to bringing home the fake news peddlers residing overseas. Po, do you see this as a positive development when it comes to our fight against fake news and disinformation? Opo, dapat noon pa po. At hindi naman pwede, porkit may mag-file ng kaso, hindi na pwedeng tingnan o imbestigahan ng Senado. So sinusuportahan ko ang kapangyarihan ng Senado na magsagawa ng pagdinig, bagaman may kasong pending sa korte ngayon. Sir, ano yun? Moto proprio, di ba? Moto proprio yun, walang res pa regarding that, di ba? Wala pa, dahil hindi pa namin naamyendahan yung rule na nililiwanag or pinagbabawal yan. So sa ngayon, ang rules ng Senado, pwedeng mag-conduct motu proprio ng hearing ang kahit na anong komite. Noon, dun sa mga nauna rito, tulad ni Selly, Blue Ribbon Committee lang ang pwede. Inamyendahan yung rule para payagan lahat ng komite. Nagkaroon ng issue, kung maalala nyo, ilang buwan na nakalilipas at kinonsidera naming limitahan ulit, isara yung gripo, ika nga. But we did not get to amending that rule. So the rule still stands up to today na lahat ng komite kapag ka-recess ay pwedeng mag-conduct ng hearing motu proprio. At hindi pwedeng pigilan, hindi ko pwedeng pigilan o mapigilan. Sir, so far, madami na daw protest action in support of Duterte. Do you think it would affect yung economy and ano yung your take on that? Palaging may epekto anumang ingay sa politika sa mga negosyante. Magpepreno ng konti, magpipigil-pigil ng konti, pero sana habang naiibsan ito, habang humuhupa ito, habang lumilinaw kung anong mangyayari sa mga susunod na araw, buwan at linggo, huhupa din yung pangamba ng mga negosyante at manunumbalik yung kanilang pamumuhunan sa ating ekonomiya na lubusan nating kailangan sa panahon ito. And on Senator Robin, nandun pa din siya sa dahig. Sabi, di ba, hindi niya kailangan kumuha ng travel authority since personal naman yon. Hanggang break, pwede siya doon? Karapatan niya yun. Napagpasahan na yan sa kaso ni Marcos versus Manglapos ng Bahagya na nireiterate yung right to travel at ang limitasyon lamang ay specified. Kaya nga naging pasya ni dating Senate President Rilon, hindi na mag-require ng TA. Kasi kung ang korte nga hindi pwedeng pigilan ng isang Pilipinong magbiyahe, sa pa daw kaya bilang Senate President, lalo na kung pribado yung biyahe. Pag official trip, ang nagiging epekto lamang naman ng TA pag official trip ay yung travel tax, hindi kailangan bayaran. Pero maliban doon, wala namang epekto yung TA talaga. Sir, pag authorized din na gamitin yung diplomatic passport niya, yun ang epekto ng pagkakaroon ng TA. So malamang ang ginamit ni Senator Padilla ay yung kanyang private passport. Sir, di ba pagka may TA ka o pag wala kang TA, pwede kang harangin ng immigration? Oo, kung requirement yon ng batas na dapat may TA ka. Halimbawa, nung governor ako, kailangan may TA ako mula sa DILG secretary. At pwede akong harangin ng immigration kung wala ako nun. Pero since walang ganung requirement bilang senador, hindi siya pwedeng harangin ng immigration at sabihing may requirement ng TA. Dahil ang Senado mismo hindi nagre-require ng TA.
Sir, itong, balikan ko lang yung tungkol dun sa mga rallies. Do you think itong rallies will ripen into like a people power kind of scenario? Hindi para sa akin na sabihin yon, pero ang pwede kong makomentaryo lang siguro, karapatan ng ating mga kababayan na magpetisyon sa gobyerno kaugnay ng sama ng loob nila sa pamahalan. Karapatan nila yon na ginagarantiyahan ng saligang batas. At para sa akin, marapat lamang na payagan at pahintulutan yon na sinabi naman ng gobyerno na papayagan at papahintulutan nila dahil saklaw yon ng Bill of Rights na ginagarantiyahan ng ating saligang batas. Basta't mapayapa yung mga pagtitipon na yun. Medyo babalik. Kung may connection lang. Sir, kung sa Suroy-suroy. Surusuroy, -1, karaoke. Anyway, sige po, salamat sa panahon. Go ahead, Cha. Oh. Yeah, Senator Bato, thank you po for being on the show. Senador, last time nung nakausap po namin kayo, sinasabi ninyo kung sakali man na maglalabas po ng arrest warrant ang ICC, willing po kayo na pumunta doon para rin masamahan na ang Pangulong Duterte. Ngayon parang nagbago po ang inyong isip. Senator, ano po yung nagtulak sa inyo dito po sa pagbabago ng inyong kaisipan? Unang-una, DJ Chacha, no? Mukhang useless man kung andoon ako dahil parang ultimo nga yung si BP Sara at saka yung si A.S. Bingbong Medialdia ay hirap na makakonect doon sa kay Pangulong Duterte. So, how much more kung ako ay isang inmate din doon, no? Paano kami magkalapit kung hindi kami pagbigyan na magkalapit? So parang nakikita ko sayang lang rin yung kagustuhan ko na mas pagsilbihan siya tapos hindi rin kami pwede maglapit, hindi rin kami pwedeng magkasama. Mukhang sayang lang. At saka ang pinakamabigat na rason dyan is talagang very clear sa lahat ng mga diskusyon na lumalabas. Talagang wala talaga silang jurisdiction sa atin. Kaya sayang lang yung kung magpapakustodiya ka sa kanila tapos hindi mo pala ni-recognize. So, I might as well not turn in myself to their custody. Okay. So, sigurado na po kayo sa desisyong ito. Nakausap niyo na po ba ang Senate President? Kasi nag-alok po siya kung sakali man daw po hihingi nga kayo ng tulong sa Senado. Willing naman daw po sila na tulungan kayo. Yeah, that's my first option. That's my first option talaga. I will exhaust all legal protections na pwedeng maibigay sa akin. Kagaya ng ino-offer ng ating Senate President. So, isa yan na talagang gagamitin ko yan, yung ino-offer niya. What are your other options, Senator? Bukod po dito sa sinasabi niyo, first option, yung po pwede niyong tanggapin, yung alok ng Senado, natulungan po kayo, na doon muna kayo. What are your other options po? Isang option dyan is hindi ako magpapahuli. Hindi ako pagpapahuli sa kanila. Dahil Kung insisting sila maghuli sa akin kahit na alam naman nila na yung kanilang ginagawa ay walang legal basis. Hindi pa rin ako magpapahuli sa kanila. So, gagawin nyo ang lahat para hindi kayo mahuli. Ngayon po ba may naririnig na kayo kung papalabas na itong arrest warrant? Anytime, sabi yun man ang pinagsasabi nila. Anytime daw lalabas. So anytime lang rin, ready rin ako. Whatever happens, din, ready tayo. Opo, Senator, ngayon po kasi ay incumbent kayo. Ano po? And well, kung talagang ating susundan itong mga survey na ito, mukhang kayo po ay due for re-election. So, Yes, opo. So, kung sakasakali ho ba na talagang may arrest warrant laban sa inyo, meron kayong sesyon, I think on June 6, at tapos niyan, ang balikhunin nyo ay after the sona na ho ng Presidente, July 28. Ano po yan? Magtatago po kayo hanggat may arrest warrant kayo? Yun po ba yon? Hindi, Tino. Sabi ko nga, kung ako'y magtatago, kung mag-i-insist sila na hulihin ako, pero yung pinakaunang options ko is yung i-avail ko yung protection ng Senado.
Oh. I can stay forever in the Senate. At least hanggat hindi mo desisyonan ng Supreme Court yung aking petisyon. Okay, sige. So para mas klaro po, no? Kasi ngayon, sir, sorry, ngayon nga po, ang tanong nga ng marami dito na nanonood sa atin, bakit ba pabago-bago na sinasabi o desisyon si Senator Bato? Siguro doon po muna tayo. Kasi magmula nung una, di ba, susuko ako. Walang problema dyan. Kasamahan ko dating presidente. Yung nga po, doon ho tayo nga muna bago po itong inyong sinasabi na pag-invoke po ng inyong pribilehiyo in the Senate. Ted, pabago-bago nga yung ating presidente. Ako pa, hindi magbabago. Sabi nga ni Paulong BBM noon, hindi, gabuhok mo, hindi mahawakan ng ICC. Kaya naniwala naman tayo. Ngayon, nagbago ng isip niya. Ako pa? Yung atin namang mga ginagawa ay purely reactions lamang. Yung actions ay nagagaling yan sa kanila. Nagre-react lang tayo kung ano yung kanilang ginagawa. Nagbago sila, magbago rin tayo. Alangan, hindi tayo magbabago, lugi tayo kung hindi tayo magbago, di ba? Sila pa magbago, di mag-adjust din tayo sa kanila. Hanggang reaction lang naman tayo. Sila ang nagbibigay ng stimulus sa ating reaksyon. Opo, sige. So, nangangahulugan po na kayo ay gagamit ng pribilehiyong yun, no, ng mga senador. Hango din po nga sa ating pong saligang batas. Pero doon po, sir, 6 years lang na mga uri po ng kaso ang maaaring kanlungin ng ng mga miyembro ng legislatura, and during while Congress is in session. Paano po yun? Ito po kasi sa ICC. Ano po ito? Crimes against humanity. At dito po, walang piyansa ito kung sakasakali. Ted, I am not invoking parliamentary immunity, no? I am not invoking that immunity. Dahil alam naman natin na yung immunity na covered ng immunity is only 6 years and below. What I am invoking is the tradition of respecting the institution. Meron na tayong mga precedents niyan na nandoon sa loob kahit na above 6 years yung kanilang kaso ay nag-seek ng refuge sa Senado. May mga precedents na yan. At yung mga precedents na yan ay ginawang tradisyon at yan ay nirespeto ng branches of government. Kaya nga malakas